灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Ginoong Yunen. Ginoong Chu, tumayo kayo. Ginoong Yunen. Sinikap ko pong manatiling buhay para ipaalam sa inyo kung sinong tunay niyong kaaway sa bayang ito. Hindi rin kayo maaaring magpakita ng awa. Huwag niyo rin siyang ituring na amain ninyo. Kung hindi, hindi matatahimik ang kaluluwa ng inyong ama sa kabilang buhay. Ginoong Yunen. Hindi ba parang walang alam ang bagong hari ngayon? Mahalagang pagpili ng mga abay pero ginawa niya sa napakagulong paraan. Tutulungan ba natin ang isang walang gana at hindi nag-iisip na hari? Pag nagpatuloy ito, paano ang tayuan? Ano mangyayari sa ating kaharian? Nung una, ganon din ang palagay ko sa ating bagong hari. Matigas ang ulo niya. At baka ginagamit lang siya ni Qi Zhen para pamahalaan ng mga opisyal. Pero nitong mga nakaraang araw, kahit na parang walang saysay, tila alam ng hari ang ginagawa niya. Nakita mo na? Nakita mo? Walang silbi ang mga balak mo. Mahal na punong ministro. Punong ministro, saang lupalop mo ba napulot ang Xuan Yuan Min na yon? Sa dami ng usapin ng bayan, ang pagpili pa ng abay ang nagawa niyang guluhin at sirain. Pinili niya at ginawaran ng mga abay, pero hindi niya pinili ang anak ko. Kawawang puro, wala na siyang pag-asang masali sa mga abay. Hindi ko matatanggap ang ganoong bagay. Pumasok ang mga kalahok. Alinsunod sa nakagawiang batas. Kung nasunod yun, wala magiging problema. Pero ang hari, sumubok ng bagong pamamaraan. Biglang nagbago ang isip niya, kaya nagulat kami mga opisyal. Wala na kaming nagawa. Punong ministro, ikaw ang tumulong sa taong yon para mailuklok siya sa trono. Kung mananahimik ka lang, maiiwan ang kaharian ng Taiwan sa kamay ng isang walang kwentang nilalang. Sigurado ako, isusumpa ka ng mga tao. Mahal na prinsipe, huminahon ka. Nabigong mapili ang aking anak. Pero bakit pati ang anak sa labas ng angkan ng tang napiling abay? Punong ministro, sabihin mo sa akin, pagdating sa kagandahan at angkan, ang anak ko ba mas hamak sa kanila? Kamakailan, binigyan ng parangal si Tang Bonian dahil sa pagsugpo niya sa mga tulisan ng Timog Kanluran. Taglay niya rin ang lakas ng 100,000 kawal. Baka dahil doon kaya naisip mong kunin ang tiwala ng angkan ng Tang. Mahal na prinsipe, si Tang Bonian, totoo may 100,000 kawal na ngayon hawak niya. Ganun pa man, sino pa bang opisyal ang hindi nakakaalam nito? Na kayo, ang prinsipe ng shipping, ang may pinakamalakas at pinakamaraming hawak na kawal sa buong Taiwan. Kung kailangan kong pumili na masasandalan, tiyak na kayo ang pipiliin ko. Sa pagpili ng mga abay, pinaikot ng hari ang setro niya at ginawa itong ruleta. Punong ministro, 13 ang anak kong lalaki.
Samantalang si Purowo lang ang anak kong babae. Tiniis ko mawalay sa kanya para maging abay siya ng hari. Siya ang nakatakda upang maging reyna ng buong Taiwan. Tama. Napakamalas ko ngayong araw. Kilalang angkan sa Taiwan ang pagkamaharlika ng pamilya ni Ama. Magiliw sa amin lagi ang hari. Sinong hari ang hindi namin nakaugnay? Sinong hari ng Taiwan ang walang dugo ng aming angkan? Huminahon po kayo. Baka magkasakit kayo niyan. Pagdating sa katapatan! At sa dami ng tagumpay, walang katapat ang lalawigan ng shipping sa husay! Ang sabi nilang lahat, isinilang daw ako sa Taiwan para maging reyna. Pagkatapos ngayon, na hindi man lang ako napili na mag-iisa sa mga abay. Hindi maaari. Sasabihin ko kaya manalutasin to. Sandali! 4 ang titulo ng abay, pero 3 pa lang ang nagagawad ng hari. At hindi pa rin napipili ang magiging reyna. Marami pang dapat talakayin at ang mga pagbabago mangyayari. Mahal na prinsipe, buti pa umuwi ka na muna at magpahinga. Ako na ang aayos ng lahat. Gaya ng pinangako ko sa inyo, hindi kayo magdadalawang salita pa. Punong Ministro, Pumasok ka. Punong Ministro, may natanggap tayong kautusan mula sa hari. Ito lang ang masasabi ko sa mga nangyari. Pag si Purowo hindi naging abay at sumama ang aking nasasakupan, kanya-kanya na tayo. Wala na kayong matatanggap na tulong! Mahal na prinsipe, ayon sa kautusan ng hari, iginawad ang titulong abay ng kabutihan sa inyong anak. Maaaring may dumating na rin ganitong kautusan sa inyong tahanan. Totoo nga. Abay na ang aking anak. Mahal na prinsipe, mapapanatag ka na. Anong ibig mong sabihin, Punong Ministro? Abay na ng hari ang inyong anak. Hindi ba yun ang gusto niyong mangyari? Ikaw ba ang nagbalak na ganito ang mangyayari? Kung ganoon, bakit pinahirapan mo pa kami mag-ama? Maliban na lamang kung isa itong babala na nais mong ihatid sa akin. Iniisip mo bang wala akong balak na sundin ka? Gaya ng pagsunod sa iyo ni Tang Bonyan? Mahal na prinsipe, huwag kayong mag-isip ng ganyang bagay. Mabilis magbago ng isip ang ating hari. Ngayon ko lang din nalaman ang ganitong kautusan. At isa pa, isang matalik na kaibigan ang turing ko sa inyo. Kaya bakit ko palulubayin ang mga pangyayari? Sana nga ganoon nga. Ngunit kung ang layunin mo manlin lang at hamakin ang aking nasasakupan, hindi ko palalagpasin ang ginawa mo. Huwag niyo po itong damdamin ng labis. Paalam. Kung hindi lang niya hawak ang pinakamaraming kawal na mapapakinabangan ko, hindi ako papayag na maliitin ang pipitsuging prinsipeng sakop lang ng bayang ito. Sinabi ba nila kung anong dahilan at nagpalabas ng ganitong utos ang hari? Hindi po. Naipadala na po sa punong ministro at sa prinsipe ng shipping. Paano yung tinanggap ni Gauhaw? Gaya ng inaasahan nyo, tila galit siya nung iwan niya ang punong ministro. Kaya lang, kung alam nyo magkasabot si Chichen at ang prinsipe ng shipping, bakit ginawa nyo pa ring abay si Gao Puruwo para kayo nag-alaga ng ahas? Magagalitin at mapaghinala si Gauhaw. Siya ang namamahala sa hangganan ng Timog Kanluran, kaya siya mapagmataas. Kahit magkasabot sila ni Chichen, ingat sila sa isa't isa. Hindi ko pinili ang anak niya para galitin siya. At ngayon, lumalim ang hinanakit nila. Nagawa niyong galitin ng ama. Ba't ginawa niyo pa ring abay ang anak? Kamahalan, iniisip niyo bang Wala akong masamang hangarin.
Sabi nila si Gao Puro, kapareho ng pag-uugali ng kanyang ama. Sayang ang ganung babae. Kung hindi papasok sa palasyo, may pakinabang siya. Hayaan mo siya manggulo. Pag may gulo, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Kamahalan, mahusay ka. Isang patigong, 2 kulong, tama? Dumiretso ka. Hindi mo totoong papel yan. Oo nga. Dito. Dito po tayo. Tuloy kayo. Puno Ministro. Narito pong tauhan ni General Tang Bonyan. Papasukin mo siya. Opo. Tuloy kayo. Sa ngalan po ni General Tang Bonyan, binabati ko kayo. Matagumpay sa digmaan si General Tang. Bayani siya ng bayang ito. Hindi mo kailangang bumati ng ganyan. Paumanin po. Pinaalala sa akin ni General Tang na malaki ang utang na loob niya sa inyo. Tinuturing niya kayong parang ama. Kaya lamang, may kailangan siyang gawin kaya ako ang pinapunta niya. Ang sabi po niya, kumilos ako ng mahusay. Narito po ang handog niya sa inyo, Punong Ministro. Pakiusap, naway tanggapin niyo po. Maalalahanin ng General. Tumayo ka na. Salamat, Punong Ministro. Ang aming General, ilang taon nang nakatalaga sa hangganan. Kaya hindi siya bihasa sa usapin sa palasyo. Napili ang kanyang anak bilang abay ng hari dahil sa iyong kabutihan. At kung sakaling ang aming binibini makuha ang pagtingin ng hari, hindi niya makakalimutan lahat ng ginawa niyo para sa kanya. Dahil anak ni General Tang si Tang Zero, umasa kayo. Gagawin kong lahat para tulungan siya. Kung ganon, aasahan namin yun, Punong Ministro. Kung wala po kayong iuutos sa akin, magpapaalam na po ako upang mag-ulat kay General Tang. Mabilis palang tumugon si General Tang Bonyan. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Noong mga panahong yon, mahigpit ang binabantayan ng tahanan ni Prinsipe Wenyi. Kahit nalangaw, hindi makakatakas. Para matiyak ang kaligtasan yung dalawang magkapatid, pinapunta ko ni Prinsipe Wenyi kay Chisen. Gumawa raw ako ng ulat tungkol sa ginawang kataksilan ng ama ninyo. At dahil sa huwad na ulat na yon, nakuha ko ang buong tiwala ni Chisen. Ako ang inatasa magtipon ng mga bangkay mula sa tahanan ng prinsipe. Sa ganung paraan, kaya ko po kayo nagawang iligtas na magkapatid. Dahil sa pangyayaring yon, nagpapatuloy ang inyong angkan sa tayuan. Mahal na prinsipe. Ang mahal na prinsipe, walang ibang pinakita, kundi kagitingan at kabutihan. Pero sa bandang huli, ipinagkanulo siya ng mga taong nainggit sa kanya at pinagbintangan ng taksil sa kaharian ng Taiwan. Ang huling utos niya sa akin, panatilihin buhay ang dalawang anak na pinakamamahal niya sa mundo. At ngayon, Ginoong Yunel, ngayon ang taong nagkanulo sa inyong ama na si Chisen, nasa tahanan pa rin niya at buhay na buhay. Nasa nakatarungan sa mundo. Kung meron lang sana akong kakayahan, kahit hindi yung sapat na kabayaran sa ginawa niya, tutukutin ko ang puso niya. Nakikinig ka ba? Lumakad ka na, ha? Opo, gagawin ko agad.
bukas, abala na kayo agad. Nagpunta ka mo ko sa kawanihan at nagpaskil na kailangan namin ng punong tagaluto. Kinabukasan, may nagpresenta agad. Tingnan nyo, ito pang pinaskil niya. Kailangan nyo ng kasambahay, walang problema. Basta magpaskil na kayo. Meron agad magpipresenta. Bata pa ang punong tagaluto namin, pero napakahusay po niya. Tingnan nyo, ilang araw pa lang, puno na ng tao. Kasi masarap ang pagkain dito. Puno kami hanggang sa susunod na buwan. Pero dahil kilala kayo, Ginoong Zong, at magandang reputasyon nyo, ang amo ko na mismong naglaan ng mesa para sa inyo. Dito po tayo. Gumaganda ang buhay pag masarap ang kinakain. Tiyak masisikat ang lugar na ito. Kasi ngayon mahusay ang punong tagaluto nila. Sinabi mo ba? Dito po kayo. Ginoong Zong, ano pong gusto nyo kainin ngayon? Bigyan mo ako ng hipong Hong Jingshuan. Ha? Ang husay nyo pong pumili. Ang punong tagaluto, dalubasa sa pagluluto ng hipong Hong Jingshuan. Sandali lang po, ipahahanda ko lang. Chiyon? Siya nga talaga. Kuya Yue, anong kinakain mo? Hipong Hong Jingshuan. Pahingi ako. Sige na. Ayoko, akin lang to. Ang sama-sama mo, kuya. Paglaki ko, kakainin ko lahat ng masasarap na pagkain. Tapos kahit isang subo, hindi kita bibigyan. Tuluyan na siyang gumaling. Sa sakit niyang walang lunas. Hong Jingshuan, eto na po! Masarap talaga! Ito na pong hipon niyo. Ang laging Masarap po to. yung mga luto sa hipon. Sinong puno tagaluto rito? Sinong puno tagaluto? Ako, bakit? May problema? Binibini, sumama ka sa amin. Paano kung ayaw ko sumama? Bubuhatin ka namin. Teka! Eh, Kapitan, baka nagkamali lang kayo. Siya pong punong tagaluto namin. Kaya, Umahimik ka! Dalhin niyo siya! Tigil! Pinulong yun. Tiyon, ano nangyayari? Nahuli ako. Malamang natakot ka. Patawad, Binibini Chi. Ay, Kuya Yun, yan talaga. Ilang araw pa lang ako nawawala. Nahanap mo na ako agad. Hindi na masaya, nakakainis ka. Chiyun, uwi na tayo. Mukhang may kaya ang punong tagaluto nila. Hindi ba yun si Pinunong yun? Anak-anakan ng punong ministro? Ha? Talaga? Totoo? Ganun ba talaga? Sasamahan ka talaga. Kahanga-hanga. Nakamamangha talaga ang kalasyo. Opo. Mga binibini. Lumaki kayo sa isang kagalang-galang na angkan. Larawan ng kagandahan, matalino at mahuhusay. Pero ibang buhay sa palasyo. Mahigpit ang mga tuntunin. Simula bukas, mag-aaral tayo ng tamang asal sa loob ng palasyo. Tumuklas sa mga manggagamot ng hari ng mga mainam na pampaganda para sa mga natatanging abay. Tanggapin niyo ang handog ng hari. Umaasa siyang gamit ang mga to, mapapanatili niyo ang inyong kagandahan. Salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Mga binibini, mangyari lamang na sundan niyo ako sa palasyo ng Jiaoyan. Lahat kayo nabigyan na namin ng inyong takdang tutuluyan. Shilan, hindi kaya to parang patibong ng hari? Lahat tayo dito titira, ha? Isisiksik na lang kami sa likod ng hardin? Sa palasyo ng Jiaoyan na mamalagi ang mga abay ng hari. Kayong napiling mga abay. Kaya dapat nandito kayo tumira. Ngunit kahit na pare-pareho kayong abay, maraming pagkakaiba rito. Sa bulwagan ng Yongja nakatira ang reyna. Sa Jinyue at Chuji na mga abay na kinagigiliwan. Paano kung hindi Reyna? O hindi kinagigiliwan? O walang mayamang pamilya? Nabubuhay silang parang mga balon. Ha? Ba't lalaki lang ang pwedeng maraming asawa? Ba't babae hindi? Naku, huwag kayong magsasalita ng ganyan, binibini. Totoo naman, di ba? Sa dami ng nagiging babae ng hari, ang iba sa kanila kinakalimutan na lang. Kawawang mga babae na nasira ang buhay. Huwag kayong Anong magsasalita masama? ng ganun, binibini.
May nakita akong makulay na phoenix. Nakita akong dumaan sa bandaron kanina. Tama. Bigla ang dumaan. Mabilis lang. Ha? Oo nga naman. Nasaan? Ang makulay na phoenix, sagrado sa kaharian ng Xuanji. Wala nang ganon. Baka nagkamali ka nang nakita. Baka nga. Nagkamali ako. Mga binibini. Itong nasa harap nyo, ang bulwagan ng Yongja. Napakaganda. Malamang si Tang Zhirong na ang napiling titira dyan. Napakapalad mo talaga. Sabi ni Ama, kilalang general lang yung Ama at itinuturing na bayani ng Taiwan. Tapos ngayon nahirang kang pangunahing abay. Kaya itong bulwagan ng Yongja, sigurado, ikaw ang napiling titira. Karangalan ng angkan naming masiguro ang kaligtasan ng Taiwan. At itong bulwagan ng Yongja, ang tahanan ng mga nagiging reyna. Kaya hindi ako karapat-dapat. Samantalang si Binibining Jianxue, ang pantas na si Jianshen ang kanyang ama na binigyan ng katayuan ni Ginoong Zhang at nabiyayaan ng natatanging karunungan. Napakaganda rin ni Binibining Jianxue kaya maaaring siya. Akong... Si Binibining Yuen ang anak-anakan ni Punong Ministro Chi. Sa lakas ng taong nasa likod niya, sigurado, magagandang bagay ang naghihintay sa kanya. Kung mangyari ang sinasabi mo, umasa kayong magbibigay ako ng isang piging. May paparating! Sino kaya yon? Nakasakay pa sa palangkin. Nagbigay ang hari ng bagong kautusan. Kaya ako ng abay ng kabutihan. At itong palangkin, pinabigay sa akin ng hari. Ay, teka. Naglakad lang kayong lahat papunta rito? Ay, mahabang lakaran yun. Nakapapagod, hindi ba? Ay, nagulat ka, hindi ba? Nagulat nga. Kung hindi dahil sa mapulang marka na lumihis sa iyong labi, hindi matutuklasan ng hari ang natatago mong kagandahan. Ikaw! Wala kang... May kawal ba dyan? Mga kawal! Ang babaeng to, sinaktan ako! Dali, igapos niyo siya! Paano mo nasabing sinaktan kita? Anong katibayan mo? Wala kang... Kararating nyo lang dito. Nanggugulo kayo agad? Gusto nyo bang makarating to sa mahal na hari? Tapos sa mga karapatan ninyo, aalisin na sa inyo? Ang mga abay ng hari, dapat mahinahon at mabuti ang kalooban. Sa mga ipinakita ninyong asal, lumantad ang mga pagkatao nyo sa amin. Sino ka ba? Anong karapatan mong magsalita? Upang malaman mo, manggulo ka ba? Abat... Ang mahal na hari. Mahirap basahin ang nasa isip ng hari. Pag nagalit siya sa atin, paano na tayo? Anong pwede natin gawin? Sa palagay ko, aalisan niya tayo ng karapatan. Pero para makasiguro, puntahan natin ang hari. Kayo na lang, huwag niyo akong idamay. May dumating na kautusan mula sa hari. Mga binibini, narito ng mga itinakda sa inyong tahanan. Narito ang utos ng hari. Ang pangunahing abay na si Tang Zhirong, mananahan sa bulwagan ng Yongja. Abay ng dangal na si Jianxue, mananahan sa tahanan ng Zhilo. Abay ng kawang gawa na si Yuwense, mananahan sa tahanan ng Zuiyan. Ang natitira, sina Fu Jiayi, Nalan Jing, Chen Xiangxue, Zhang Wangting, at Lu Yuqi. Ang kawanihan ng hari ang magtatakda. Yun lamang po.
Maraming salamat, mahal na hari. Paano ako? Walang binigay sa akin na tirahan? Ano, Binibini, tagahatid lang ako ng utos ng hari. Hindi ko alam na hindi kayo nakasama. Ano ba namang sagot yan, ha? Ayusin mo ang pagsunod sa utos! Ginawad sa akin ang titulong abay ng kabutihan. Anong pangalan mo? Sasabihin ko kay ama na parusahan ka! Binibini, huwag po kayong magagalit. May isang bulwagan pang walang laman. Kung gusto nyo, dun muna kayo manirahan. Hinahamak mo ba ako? Hindi ako tumatanggap ng tira-tira! Ayusin mo to, ha? Pag hindi mo inayos, ipalalatigo kita! Opo. Tayo na po. Binibining Yuen, ang tahanan niyo ang Zuian. Hindi na masama. Tayo na. Sandali! Diyan lang kayo. Bakit hindi ako pwede sa Yongja? Anak ng General si Tang Jirong pero anak sa labas. Bakit siya pwede ron? Tapos ako hindi. Sige nga, sabihin nyo. Hindi ba dapat lang na nakatira ako sa Yongja? Anong tawag nila sa langaw na gusto maging isang kalabaw? Suntok sa buwan. Anong tawag sa langaw? Tayo na. Hinahamak mo ako! Punong Ministro! Punong Ministro! Narito na po ang inyong anak! Marunong ka pala umuwi. Ayaw niyo ba? Aalis na lang ako. Sadali. Teka, Binibining Chi, aalis kayo? Samantalang, kauwi nyo lang. Konting bawas po ng init ng ulo, ha? Ang sabi mo nun, gusto mo nang malibot ang mundo. Pero inabot ka ng 3 taon. Dumaming puting buhok ko sa pag-aalala. Ba't pinasundo niyo pa ako? Uuwi naman ako pag oras na. Kung alam ko lang, hindi ako nagpunta sa bayan. Binibining Chi, kailangan niyo po bang magtampo dahil sa nangyari? Alam niyo po ba, nung naglalakbay kayo para mapaghusay ang kakayahan niyo sa kusina, ni minsan, walang nanakit sa inyo o nangapi, hindi ba? Kasi maganda ako at masayahin. Kaya walang mga api sa akin. Binibining Chi, maaring hindi niyo alam. Ang inyong ama nagtakda ng bantay para sumunod sa inyo kahit saan kayo pumunta. Inaalala niya na baka may manakit sa inyo. Kayo po ang nag-iisa at pinakamamahal niyang anak. Kaya hindi niya po hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Kaya sana, sa ginawa niyang yun, pakiusap, huwag niyo na pong sisihin ang inyong ama, ha? O, sige na. Narito na ako sa bahay. Pero sana... Ama, kung gusto niyo pong hindi na ako umalis, pumayag na kayo sa hinihiling ko. Kung saan ka masaya, pagbibigyan kita. Kung ganoon, hindi niyo na ako pipiliting maging mabining dalaga? Hindi niyo ako ipakikilala sa mga binatang anak mayaman? Para saan pa ang bagay na yon, ha? Talaga? Oo naman, anak. Basta't mananatili ka rito sa bahay. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Ama, nagkamali po ako. Hindi na po ako aalis ulit. 3 taon kang nawala. At bawat sandali inaalala kita. Alam mo ba yun, anak? Patawad po, Ama. Ana. Maayos lang lahat. Kayong pinakamabuting ama. Ngayon mo lang nalaman? Makinig ka, anak. Pag hindi ka na umalis, hindi na ako mag-aalala pa. Hulaan mo. Ano sa palagay mong laman ito? Huwag mong sabihin mga palamutian.
Ang saya! Meron akong pusa! Kapareho ni Mau! Nung nawala nun si Mau, ilang araw kang umiyak. Kaya naghanap ako ng kamukha niya. Hilig niyang pumasok sa mga kahon. Oh, Shasha. Hinahanap ka ng lola mo. Puntahan mo siya at batiin. Kamusta, Mau? Nakatayo ka lang? Samahan mo ko. Isang pagbati. Hindi na kailangan yan. Tumayo kayo. Salamat po. Para sa akin, isa tong maranging tahanan. Pero mabutit tahimik. Mukhang mawiwili ako rito. Binibining Yuan-se. Isang pagbati. Binibining Janshu. Nais ni Binibining Gao na sa Yongja tumira. Ngunit hindi dapat umalis doon si Binibining Tang. Kaya ako na lang ang nagparaya. Kung maaari sana, kasama mo ako ritong manirahan. Malaki tong Zuyan. Maluwag sa ating dalawa. At marami raw silid sa loob nito. Mamili ka na lang ng silid na gusto mo. Akalain mo, napili rin si Gao Puruo. Nagpakita siya sa atin agad. Siguradong gulo ang dala niya. Ang prinsipe ng Jiping ang ama ni Gao Puruo. Maraming reyna at abay ang nagmula sa kanilang angkan. Hindi siya madaling mapapaalis. Isipin nyo, mukhang mga maaamong tupa at hindi makabasag pinggan ng mga abay. Ngunit lahat sila may sinasandalang mga may katungkulan. Binibining Yuen, kailangan nyo pong mag-ingat. Maaari silang manggulo hanggat gusto nila. Ang kailangan ko lang makuha ko ang gusto ko. Ganun po ba? Abay ng kawang gawa. Yuenzi, nalaman kong nakalipat ka na rito. Kaya naisip kong dalawin ka. Meron akong dala. Mga ilang kagamitan sa bahay. Ipasok nyo na yan. Ang dami. Maraming salamat. Akala ko may nangyari ng masama. Ang buong akala ko, lilipat ka na rin sa tahanan na to. Ako? Hindi ako lilipat. Ang gusto ko lang mapalapit sa'yo. Ang totoo niyan. Dahil sa kabutihan ng punong ministro, meron ng katungkulan sa hukbo si Ama. Dahil din sa kabutihan niya, naging abay ako ng ating hari. Kung iisipin natin, pareho na tayong anak-anakan ng punong ministro. Tama. Kung sakali, papayag ka bang lumipat? Doon na tayo sa bulwagan ng Yongja. Kapag lumipat ako sa Yongja, magwawala ang anak ng prinsipe ng shipping. Magugulo tayo lahat. Dito na ako titira para mas tahimik. Sige. Kung si Janshui kaya? Ayoko nang maingay. Nais ko rito tahimik. Ganun ba? Paumanhin sa panghihimasok ko. Ngayong nadalaw ko na kayo, aalis na ako. Binibining Yuen, kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. At, oo nga pala, tanggapin mo tong ipit. Nilikha ng mga pinakamahuhusay na manggagawa sa Taiwan. Nababagay tong ipit sa kulay ng iyong balat. Sinadya ko pa tong bilhin dun sa Weipin. Eto, tanggapin mo na. Salamat, Binibining Tang. Mag-ingat ka. Maraming mapanganib dito. Bantayan mo ang bawat kilos mo. Pareho tayong pinasok dito ng punong ministro. Bantayan natin ang isa't isa. Hindi na kita aabalahin.
Handog talaga to ng isang mayamang dalaga. Kahit ipit lang mataas ang kalidad. Akin itong dahon ng Xuanling. Kung kaya mo itong makuha mula sa akin, aalisin ko ang sumpa. Pag hindi mo to nakuha sa loob ng 12 araw, kailangan mo akong sundin anumang mangyari. Marami akong natutunan sa Xuanyuan tungkol sa pangungupit ng mga gamit. Punong Abay, narito nang hinihingi niyong pamahid. Iwan mo lang dito. Kapag ginamit niyo tong pamahid, mas kikinis at gaganda ang balat niyo kumpara sa ibang abay. Nakahanda na po ang lahat. Jirong, pahinga ka muna. Ang iyong ama, bukod sa pakikipagdigmaan, mahusay rin sa ibang bagay, sa musika, matematika, literatura, isang tunay na pantas. Akala ko nagbibiro lang sila. Subalit nung marinig kita at ang napakaganda mong tinig, dun ko napatunayang sa kanya ka nagmana. Punong yun ako. Kamahalan. Gantimpalaan siya. Sige po. Anong igagantimpala ko sa'yo? Aking sinta, magsabi ka. Anong gusto mo? Para po sa akin, karangalan na to. Ang maiparinig sa inyo ang aking awit. Wala na akong mahihinging gantimpala pa. Kung sakali, kung meron man po akong hihingin, ang hihingin ko lang, mapaglingkuran at mapasaya kayo, kamahalan. Aking sinta, tumayo ka. Kamahalan, naigawad yun ang 4 na titulo ng mga abay. Pero hindi pa ang sarina na pakakasalan nyo. Ngayong araw lumipat sa palasyo ang mga abay. Kung dito siya buong magdamag at nalaman nyo ng iba. Panira ka, ano? Paumanhin po. Narito na po't nakahanda na ang mga damit ng hari. Magaling. Tulungan niyo siya mag-alis ng damit. Opo. Lakad na.
Lumalabo ng paligid sa init, pati ng paningin ko. Kapag may nagawa kong hindi dapat, tiyak bukas, magagalit sa akin ang mga ministro. Ano pong... Kamahalan? Isa pa lang akong bagong hari. Wala pang kapangyarihan. Mabuti pa, bumalik ka na sa iyong palasyo. Pipili na lang ako ng araw para ipatawag ka pabalik dito. Kamahalan, paumanhin. Pero ayokong umalis. O sige, dumito ka muna. Halika. Paliguan mo ako't damitan. Ikaw riyan.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老。又怎叫花果孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落，着落。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗